Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, mula sa mga anghel, mula sa mga engkanto, tao, hayop, nakikita man natin o hindi. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin at siyang naggabay sa atin. Nagpapasalamat tayo sa kanyang mga biyaya. Mga biyaya niya na pinagkaloob sa atin. At ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gabay. Okay, ginabayan niya tayo sa landas, sa kanyang landas or sa relihiyong Islam. Bilang review po natin, mga minamahal kong kapatid sa Islam, bilang review po natin, tayo po ay nasa Arkanul Iman, mga pananampalataya o haligi ng pananampalataya. Ang Arkanul Iman, ang haligi ng pananampalataya ay mayroong anim po siya. Una, ang pananampalataya kay Allah. Ang pananampalataya kay Allah. Na si Allah ang nag-iisang Diyos. Si Allah ang Panginoon. At si Allah ay may mga mabubuting pangalan at mga dakilang katangian. Natapik na po natin ito, di ba, sister? Sister Aisha, Sister Asma. At pangalawa po, ang pananampalataya sa mga anghel. Okay? Sinasabi natin na ang mga anghel ay mga nilikha ni Allah na mayroon silang mga kapangyarihan na itinalaga o binigay sa kanila ni Allah. At mayroon silang kanya-kanyang mga ginagampanang gawain. At walang ni isang anghel na lumalabag sa utos ni Allah. Ang mga anghel ay hindi isinisilang, hindi rin po sila namamatay, maliban na lamang kung darating na ang kanilang oras ng kanilang pagpatay sa kanila ng Panginoon. Ang mga anghel ay hindi nag-aasawa, kaya hindi sila dumarami, bagkus sila ay marami. At ang mga anghel ay walang babae at wala rin pong lalaki. Ibig sabihin, wala pong kasarian ang mga anghel. Okay? So, ang mga anghel ay mayroong mga pakpak. No? May mga pakpak ang mga anghel. At depende sa paglikha ni Allah sa kanyang mga anghel. May mga anghel na may 2 pakpak, may mga anghel na 3 ang pakpak, may mga 4, at likhain ni Allah kung ano ang kanyang nanaisin. So, kaya naman si Anghel Gabriel ay naulat na mayroon siyang 600 na pakpak. No? So, napakarami. At may mga anghel na ang laki nila ay ang kanilang paa nasa lupa at ang kanilang ulo ay nasa langit. No? Kaya lang, hindi po natin ito nakikita. So, yun po yung mga tawag dito. Yun po yung paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, sa haligi ng pananampalataya ay pananampalataya sa mga banal na kasulatan. Sakop nito ang banal na kasulatan na ipinadala kay Propeta Abraham na kung saan tawagin na suhuf or sabihin natin kalatas sa wikang Tagalog. Ang banal na kasulatan na ibinaba kay Propeta Moses na kung tawagin ay Torah or Taurat sa wikang Arabic. Banal na kasulatan na ibinaba kay Propeta Jesus na kung tawagin ay Injil, Ebanghelyo kung sa Tagalog. Zabur kay Propeta David, at Quran kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan.
paniniwalaan natin na ang mga banal na kasulatan na ito ay salita ni Allah at hindi kanyang nilikha. Ito'y sinalita ni Allah na may boses at mayroong mga litra. Kasi kung sinabi nating walang litra ay hindi salita. Kung sinabi nating walang busis ay hindi po ito salita. Okay? So, yun po ang banal na kasulatan. Pang-apat, ang paniniwala sa mga propita at sugo. Na mayroon pong mga sugo na hinirang ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang mga sugo na ito, para sa ating kaalaman, ang mga sugo na ito, mga binamahal po namin kapatid sa Islam, ay mula po sa mga tao. Ibig sabihin, wala pong mga sugo at propita na mula sa mga anghel. At pangalawa, ang mga sugo ng Panginoon ay mula lamang sa salinlahi ni Propita Noah at ni Propita Abraham alaihimassalatu wassalam. Ibig sabihin, walang propita na Amerikano, walang propita na Germany, walang propitang Hapon, walang propitang Pilipino. Kaya naman, ang mga Pilipino ang nagsasabing sila ay propita, huwad po sila ng mga propita. Kasi walang propita na Pilipino. Okay po? So, ang mga propita po na tinukoy, ang mga tanyag ng mga propita, katulad ni Propita Noah, Propita Abraham, at mga anak ni Abraham at ang kanyang mga apo, Propita Moses, Jesus, Propita Solomon, David, Propita Job, Yunus, Yaakub, Propita Muhammad, alaihimussalatu wassalam. Sumakan nila nawa ang pagpapala at kapayapaan. So sila po yung mga propita na ipinili ni Allah at binigyan niya ng pagkapropita. And then, mayroong iilan sa kanila na ginawa niyang mga sugo. Ibig sabihin, ginawa niyang sugo, pinadalhan niya ng banal na kasulatan. Okay? At sila yung 5 na yon. Yung tanyag na 5 na yon. Si Propita Abraham, si Propita Jesus, si Propita Noah, si Propita Moses, si Propita Muhammad, si Propita David. Okay? Sila po yung mga sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun po. At saka, ang mga propita po noong unang panahon, maliban kay Propita Muhammad, inutusan po sila ni Allah sa kani-kanilang mga lingwahe at bansa. Okay? Or lugar. Ibig sabihin, si Propita Moses ay espesyal lamang na propita sa angkan ng Israel. Or ito po yung mga sinagip ni Moses mula sa pangangalipin ni Firaun or Parao. Si Propita Moses, si Propita Jesus ay espesyal sa mga tupang ligaw sa bayan ng Israel. Si Propita Muhammad, samantala, ang Propita Muhammad sa makalinawang kapayapaan ay propita para sa sangkatauhan. So siya po yung propita na hindi lamang sa mga Arabo, bagkus sakop niya ang mga hindi Arabo. At sakop rin niya ang mga engkanto. Okay po? At ang susunod, at ito po yung ating paksa, ay ang pananampalataya o paniniwala sa kapalaran. Okay po? Naniniwala po ba kayo sa kapalaran, mga minamahal namin kapatid sa Islam? Sumagot po kayo. Opo. Naniniwala kayo, di ba? At ito po ay obligadong paniwalaan. Okay po? Sino bang nag-aakala na pag edad nyo ng ganyan, makarating kayo ng Saudi Arabia? Di ba? Kapalaran. Sino bang mag-aakala na pagdating nyo sa edad na ganyan, matutunghayan nyo ang Islam, matutuklasan nyo ang Islam? Samantala, naririnig nyo na ang Islam sa Pilipinas noon pa. Di ba? Pero, bakit dito pa natin nayakap ang Islam? Kasi, dito yung ating kapalaran na maging Muslim tayo sa bansa na ito, sa lugar na ito. At
Sino nakakaalam na bukas makalawa, kayong dalawa dyan, isa sa inyo ang magiging mayaman? Di ba? Malay mo. Kasi ito yung kapalaran. Ngunit, sasabayan natin ng kilos. No? Hindi maaari yung hihintay na lamang tayo ng kapalaran. Okay? Yun po. And then, so, sinasabi ko po na bawat isa, bawat Muslim, obligado sa kanyang paniniwalaan ng kapalaran na ito. Ito man ay masama o mabuti. Okay? So, ang kapalaran mga kapatid, ang qadar o tadhana, kapalaran ng lahat, hindi lang sa mga tao, lahat, mula nang likhain ni Allah ang mundo, hanggang sa lumikha siya ng tao, hanggang sa pagkagunaw ng mundo, hanggang sa pagpasok ng mga tao sa paraiso at impyerno, hanggang sa kanilang pamumuhay doon, ang lahat ng ito ay itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala bago palikhain ang lahat-lahat. Okay po? Ang pinakaunang nilikha ni Allah ay ang gamit panulat. Okay? Ang panulat. Ang pinakaunang nilikha ni Allah ang panulat at kanyang inutusan. Sumulat ka. Sabi ng panulat, ano ang isusulat ko? Sabi niya, isulat mo ang mangyayari hanggang sa araw ng paghuhukom. Okay? Isulat mo ang mangyayari hanggang sa araw ng paghuhukom. Bago likhain ni Allah ang mundo, ang kalangitan, ang mga anghel, ang mga lahat-lahat, bago likhain, ang pinakaunang nilikha niya ang panulat at inutusan niya itong sumulat. Okay? Nang natapos ito isulat ng panulat na ito, bago pa si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha ng lahat-lahat. Okay po? At ang lahat, ang mundo ay nilikha ni Allah sa loob ng ilang araw? 6. Yun po, 6 na araw nilikha ni Allah ang mundo, ang kalangitan at ang kalupaan, at pumaitas po siya sa kanyang luklukan. Okay? Ngunit, bago likhain ni Allah ang lahat-lahat, mayroon tayong dapat malaman na 4. Ano po ang 4 na ito? Una, bago niya likhain ang lahat ng ito, ay alam na niya ang lahat-lahat ng mangyayari. Okay? Ibig sabihin, bago niya ako likhain, alam na niya kung ano ang aking patutunguhan, ano ang aking gagawin, saan ako, ano ang aking tatrabahuin, ano ang lahat kakainin, iinumin, sasalitain, lahat. Bago niya ako likhain, alam na po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng aking gagawin. Okay po? Pangalawa po, ito po yung tinatawag na darajatul qadar o antas ng tadhana. Pangalawa, kitaba. Bago niya likhain, ang lahat ay kanyang itong ipinasulat. Yun na nga yung kinikwento ko kanina. Okay? Yun na yung kinikwento ko kanina. At ito po ay naisulat at nilagay sa lawhim mahfud. May napakalaki pong lawh. Para bang, ang ibig sabihin kasi ng lawh ay istampa. No? May napakalaking istampa doon sa kalangitan na doon nakasulat ang lahat-lahat ng mangyayari sa mundo at sa araw ng paghuhukom. At doon po isinulat ng panulat ang mga ito. Okay po? Naiintindihan niyo po, sister? Opo. Opo, alhamdulillah. Pangatlo, al-mashi'ah. Ibig sabihin ng al-mashi'ah ay ang lahat ng mangyayari ay nasa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po? Ito po ay sa kanyang nais. Okay po, sister?
Ibig sabihin, lahat ng mangyayari ay kagustuhan ni Allah. Pang-apat, al-khalq. Ito yung paglikha. So, ito po yung tawag dito, yung antas ng tadhana. Una, kaalaman. Ibig sabihin, alam na ni Allah ano ang mangyayari sa kanyang lilikhain. Pangalawa, ipinasulat ni Allah ang gagawin or ang mangyayari sa kanyang lilikhain. Pangatlo, nais or kagustuhan ni Allah ang lahat ng mangyayari. Ang lahat ng gagawin ng kanyang mga nilikha. Pang-apat, paglikha ni Allah. Ibig sabihin, wala nang ibang lumikha sa lahat-lahat maliban si Allah. Okay? Hindi si Buddha, hindi si Jesus, hindi si Ama, hindi si Ina, hindi si anumang sinasamba ng mga tao. Bagkus si Allah ang lumikha ng lahat-lahat. Okay po? So, yun po yung mga dapat nating malaman tungkol sa tadhana or ating kapalaran. Okay. Ito po yung mga natin. Okay. And then, dapat nating malaman mga minamahal kong kapatid sa Islam na baka may mga taong magsasabi sa atin na itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na hindi ako magiging mananampalataya. Hindi ba? Or ito naman kasi dito na ako mamamatay, no? Ito na yung paniniwala ko kaya hindi na ito mababago. So mali po 'yun, kapatid. Ang tama is tayo po ay pinadalhan ni Allah ng gabay sa pamamagitan ng banal na kasulatan at mga propeta at sugo upang tayo po or magkaroon tayo ng kaalaman nang sa ganun ay matularan natin, masunod natin. Ngunit kung hindi natin ito susundin, paparusahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po? So, yun. May mga tao na nilikha si Allah na hindi mananampalataya o hindi Muslim. Ngunit, paglaki nila, yumakap sila sa Islam. Yun po ang kanilang tinatawag na tadhana. Okay po. So, kabilang sa mga tadhana na ito, mga kapatid po Muslim, no? Yung tinatawag natin na gawain ng tao. So, focus tayo sa gawain ng tao. Bago likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, sinasabi ko kanina na alam na niya kung ano ang gagawin nito at kumbaga package deal po ito, no? Pagdating mo dito sa mundo, okay, nandoon na yung lahat-lahat mayroon ka. And then, habang pinagbubuntis ka ng iyong nanay, at umabot o dumating sa 4 na buwan, ikaw nasa loob ng kanyang sinapupunan, darating po ang isang anghel na nakatalaga sa sinapupunan. Okay? And then, yung anghel na yun, isusulat niya sa iyo ang 4. At ito yung tadhana mo. Ibig sabihin, yung isusulat ni anghel doon sa loob ng sinapupunan para sa iyo, yun din yung unang o nakuha o kinuha lamang doon sa malaking istampa na iyon na isinulat na ng panulat bago pa likhain ang lahat-lahat. So kukuhanin lamang niya doon at ito yung kanyang isusulat sa iyo. Ibibigay sa iyo. Ang 4 na ito. Okay? Ano po yung 4 na iyon?
Ano po yung apat na iyon? Una, yung ating biyaya. Yung ating biyaya. Pangalawa, yung ating kamatayan. Okay? Pangatlo, yung ating gawain. Pang-apat, yung kung tayo man ay masayahin or malungkutin. Okay po? So, pag sinabing ating biyaya, nangangahulugan na ang isang tao ay hindi siya daratnan ng kamatayan hanggat hindi niya makukumplito, makuha yung biyayang na itadhana sa kanya ng kanyang Panginoon. Okay? Pangalawa, pag sinabing kamatayan, ay walang mamamatay maliban na lamang sa edad, sa oras, sa panahon, sa lugar na kung saan doon nakatadhana ang iyong kamatayan. Okay po? Kaya nga po, mga sister, maraming mga tao na gustong mamatay pero hindi pa po sila namamatay. 'Di ba? May mga tao nagbigti pero hindi namatay. Nakarinig ba kayo ng ganon? Uminom ng lason kasi gusto magpakamatay pero hindi pa po namatay. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi pa talaga dumating ang kanyang kamatayan. Wala pa doon yung tadhana niya ng kanyang kamatayan. May mga tao naman na ayaw pang mamatay, pero dinatnan ng kamatayan. Kaya nga sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag darating na ang kamatayan, ang nakatakda sa kanila na kanilang kamatayan, ay hindi ito ma-advance at hindi rin ito maipapahuli. Okay? Hindi mo ito halimbawa, alas 12 yung punto nakatadhana sa iyo. Hindi pwedeng alas 12:59 mamamatay ka. Or alas 12:01. Kasi yun ang tadhana ni Allah na ibinigay sa iyo. Pag sinabi namang tinatawag dito, pag sinabi naman na ang iyong gawain, ibig sabihin, lahat ng gawain mo dito sa mundo, lahat ng gagawin mo, mula nung pagsilang sa iyo ng iyong nanay, no? Paglabas mo sa iyong nanay, hanggang sa ikaw ay datnan ng kamatayan, ang lahat ng iyan ay itinakda sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay po? Ang lahat ng iyan ay naitakda sa iyo ni Allah. Para bang bukas gagawin ko ito. Pero kinabukasan, hindi ka nakagising. Hindi mo nagawa. Ibig sabihin, dahil yun ang nakatakda sa iyo. Hindi mo nagawa. Or hindi mo, ayaw mong gawin. Pero bakit mo nagawa? Kasi nga, yun ang nakatakda sa iyo. Okay po? At ang pang-apat na uri ng ating tadhana ay ang yung malungkutin or malungkot, masaya, malungkot, masaya. Kabilang po ito sa ating tadhana, mga sister. No? So, tatanong kayo ngayon, Sir, saan po yung yung tadhana namin? Baka yayaman kami. Doon po yun sa ating biyaya. No? Doon po yun sa ating biyaya. Kaya naman, walang isang tao na nakakaalam kung kailan siya daratnan ng biyaya. Ang bukod tanging kanyang gagawin ay gagawin niya kung ano ang mga paraan paano magkaroon ng biyaya. Kasi hindi naman maaari na hihintay lamang tayo ng biyaya. Kinakailangan sasabayan natin ng kilos, galaw. Para bang yung kwento dati sa grade 1 ba yun? Yung si Juan Tamad. Naalala niyo po yun, sister?
Opo. Si Juan tamad, naghihintay siya kailan mahuhulog yung bayabas. Di ba? No? Kailan mahuhulog? Ay nga, kung nakabiyaya sa akin yan, di, hihintayin ko na lang, mahulog. So, nandoon yung kilos. Kasi nga, walang nakakaalam kung ano ang itinadhana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po, sister? Ngayon, ang kahalagahan po ng pananampalataya sa tadhana o kapalaran, mga sister, ay hindi makukumpleto ang ating pananampalataya hanggat hindi natin ito paniniwalaan. Okay po? Hindi po magiging kumpleto ang ating pananampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga banal na kasulatan. Pag hindi natin pinaniniwalaan ang ating kapalaran o ang kapalaran na itinadhana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi po kumpleto ang ating pananampalataya. Okay? Ito man ay mabuti o masama. Nauulit ko na po ito, mabuti o masama. Ibig sabihin, masama, na bankrupt sa negosyo, masamang kapalaran, pero kapalaran. Diba? Nasagasaan, nabangga, naputulan ng kamay, naputulan ng paa, nabulag, nabingi, kapalaran. Masama nga lang. Ngunit kabilang rin po siya sa itinadhana sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po, sister? Okay po. Opo. Meron po kayong katanungan? Meron po kayong tanong? Pwede po kayong magtanong. Pwede rin pong tawag dito, mga out of topic. Tungkol po sa inyong pag-Muslim, tungkol po sa inyong pagiging, ano yung kung gusto nyo malaman. Wala na po? Wala na po. Alhamdulillah. Maaga tayong matapos. No? Sister, tawag dito, Sister